Para po sa mga hindi pa nakakaalam mga bossing, ay nasa bansang Japan na nga po ngayon ang tinaguriang angas ng Pinas Cuadro Alas Casimero. Base nga po rito sa video clips na ating nakuha mula kay Papsi Kultura na nasa bansang Japan, ay nakabuntot nga po ngayon kay Cuadro Alas Casimero ang kanyang dating nakalaban na si Drama King, former IBF Super Bantamweight Champion na si Yukinori Ugoni. Sa ibang clips naman na ibinahagi ni Papsi Kultura mga bossing, mini-meets nga po itong ating pambato ng isang legend ng Japan na si Yoko Goshiken. やってますから、やっぱりパンチはかなりパンチ重たいです。はい。フックが、やっぱ、フックめっちゃありますから。何これパンチありますよね。重いなよし。どうですか、Samantala, ibinahagi naman nitong si Papsi Kultura ang plano ng Japanese promoter para kay Cuadro Alas Casimero, kung saan ay road to Naoya Inoue na nga raw ang next plano nitong si Japanese Masayuki Ito, oras na maipanalo ni Casimero ang kanyang laban kontra kay Saul Sanchez. Usapan tayo sa title natin. Napanood ko kanina yung interview ni Nakatani. So talagang konektado yung sinasabi ni Ito na plano niya kay Casimero. Pero syempre lahat yan, matutuloy lang yan kung mananalo si Casimero, no? Yung Inoue, yung road to Inoue na sinasabi ni Ito. Parang ibig sabihin pala, alam talaga ni Ito yung mga usapan diyan sa loob. Yung mga usapan sa loob ng boxing dito sa Japan. Kasi sa interview ni Nakatani, sinabihan siya ni Inoue na kung gusto mo ako makaharap, kalabanin mo muna yung kapatid ko, si Takuma Inoue. So sa makatuwid, nagkatotoo yung sinabi ni Ito na maisisingit nila si Casimero in case na si Nakatani is hindi agad dumiretso kay Inoue at kakalabanin pa muna si Takuma Inoue. Tapos, hindi lang si Takuma Inoue ang kakalabanin. Ang balak ni Nakatani, kuhanin niya muna lahat ng belt sa 118. So ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Ito, na kapag hindi mo na dumiretso umakyat kagad si Nakatani, doon nila ngayon mahanapan ng chance si Casimero na isingit pag manalo siya kay Sanchez. So lahat yan, kailangan manalo muna kay Sanchez, no? Hindi natin nilalaktawan si Sanchez. Ang pinag-uusapan natin, yung sinasabi ni Ito, merong liwanag. Si Ahmad Dalim at si Goodman lang ang makakalaban ni ang nakapila kay Inoue. After nung dalawa, si Nakatani ang plano. Ngayon, kung si Nakatani mag-iiba ng desisyon at kukuhanin muna lahat ng belt sa 118 at kakalabanin pa sila Takuma at yung ibang champion sila Take, ibig sabihin less one opponent kay Inoue yun at doon nila isisingit si Casimero. Yan ang plano ni Ito. Sa content niya, hindi ito update or what, tinatranslate lang natin at pinagduduktong-duktong natin yung mga yung mga napapanood nating content ng mga Hapon. So ayun na nga, sinabi ni Nakatani, hinamon siya ni Inoue na kung gusto mo makalaban in the future, kalabanin mo muna yung kapatid ko, si Takuma. Tapos bukod pa doon, kukuhanin niya daw lahat ng belt muna sa 118, yun ang plano niya. Pero sinabi niya rin naman na kung ipag-aadya ng panahon at kailangan niya na umakyat at para makalaban na kagad si Inoue, okay naman daw siya doon. Pero ang target niya talaga is makuha muna lahat ng 118 at makalaban si Takuma Inoue. Na isang dahilan para magkaroon ng daan si Casimero. Once na mapataob niya to si Sanchez, magkakaroon siya ng spot sa kasunod na mga kalaban ni Inoue. After ni Ahmad Dalim at ni Goodman. Syempre, pag itong si Goodman natakot, isa dyan sa dalawa, hindi pumalag, hindi nagkasundo, puta sino ang susunod? Di si Casimero na, di ba? Lucha. Kaya kailangan lang talaga, one step at a time. Kailangan lang mapatumba talaga ni Casimero. Kailangan talaga mapatumba ni si Casimero si Sanchez. Kapag nangyari yun, malinaw-linaw yung sinasabi ni na road to Inoue na sinasabi ni Ito.